mga kagalaw, welcome back sa panibagong video. At nandito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3 at magsisimula tayo ng panibagong adventure. Alam naman natin na halos lahat ay familiar na dito sa NAIA Terminal 3, pero doon sa mga bago pa lang na magta-travel, samahan niyo ako na pumasok sa loob at ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba ang magiging proseso natin. Kapasok pa lang natin dito sa may gate number 5. I-ready na ninyo ang inyong ticket itinerary at ang passport kasi yun ang unang hahanapin ng guard pagpasok sa loob. At pagkapasok natin, magbabayad tayo ng travel tax. Tapos no, sa check-in counter naman and then immigration. Ikukwento ko rin sa inyo kung ano yung mga itatanong ng immigration dito sa Pilipinas. At samahan nyo ako hanggang makarating tayo sa airport at immigration ng bansa na pupuntahan natin. So tara mga kagala at simulan na natin ang ating panibagong adventure. Kagala, andito tayo sa letter C at dito tayo magbabayad ng travel tax. At i-ready nyo na ang 1,620. So right now, ito yung situation. May pila. Ganun din sa letter B. Galing ako doon. Time check, 4:25 p.m. At medyo madaming tao ngayon dito sa airport. Hi, good afternoon. Ito yung flight details. For vacation? Yeah, for vacation. So ngayon mga kagala, na-observe ko, meron silang bagong policy. Hindi sila allowed na humawak ng passport natin. If ever na hindi kayo magka-cash, allow din naman sa kanila ang credit card. Pag credit card naman, how much yung charge? 25 pesos. So yun mga kagala, para guide din kayo. Thank you. So mga kagala, i-share ko din sa inyo, after nyo ng travel tax counter, para ma-check nyo naman kung saan tayong counter, meron mga screen, dito natin i-monitor kung saan tayo pupunta. So sa case natin, naka-reflect na itong Brunei. So A, 17 to 23. So open na yung counter, tara at mag-check-in na tayo. So na-check na natin sa screen kung saan tayo yung counter. Dito tayo sa A17 at dito nga yung Cebu Pacific. Medyo madaming nakapila pero okay lang yan kasi maaga pa naman tayo. Ito yung situation ngayon dito sa airport mga kagala. Yes. Yes po. Thank you so much. Finally mga kagala, tapos na tayo sa check-in counter at nabigyan na tayo ng boarding pass. So ngayon, ano bang next na gagawin natin? So dapat na-accomplish nyo na ang e-travel. So pupunta na tayo ng immigration. So dito yung immigration mga kagala at hindi na tayo allowed na mag-video sa loob. So kwentuhan ko kayo after nito. Hello mga kagala, so kakain muna tayo. Mag-early dinner tayo kasi medyo gabi na yung ating flight. At right now, ito yung pagkain natin. So nandito tayo sa Papa King. And then by the way, as I have promised, kung ano yung itatanong sa akin ng immigration, I just want to share to all of you na yung tanong sa akin, saan lang daw ako nag-work, and then tatak na agad. So, medyo kabado pa tayo that time kasi hindi natin alam kung madami ba siyang itatanong. Pero luckily, yun lang yung tinanong at medyo mabilis yung process natin sa immigration. So, tumagal lang ako sa may x-ray kung saan in-scan yung mga gamit dahil mahaba yung pila. So far, okay naman. Hello mga kagala, so ngayon nandito tayo sa gate 105 at konting-konti na lang boarding na tayo. So hindi pa ganun kadami yung tao. Finally mga kagala, nakarating na tayo dito sa Brunei. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura. Ito yung arrivals at meron din transport. Makikita nyo yung signage, Arabic yata yun. So, ito yung departure at dyan tayo nanggaling. Time check, 10:55 p.m. At inabot din tayo ng 2 hours and 25 minutes. Sundan lang natin sila para makarating tayo sa immigration. Mga kagala, nasa likuran lang natin immigration. Pagkalagpas mo sa immigration, nasa harapan kagad natin yung conveyor belt. Kuha na natin yung bagahe natin mga kagala. So tara na. At bibili tayo ng SIM card. Pagkalabas natin sa costo, wala man tayong dinicare. Ito kagad yung bubungad sa atin. Merong lost and found section. Tapos dito natin makikita yung mga flight. Yung upuan. And then yan, bili tayo ng SIM card. So ito yung arrival area. At may coffee bean, Nolly book. So let's check muna yung SIM card. Kita nyo ba? Merong KFC. Sarado yung ano, dahil gabi na nga. Yung currency exchange, sarado. So hanap tayo ng ATM.
Hindi tayo makakabili ng SIM card kasi wala tayong Brunei dollars. So, ayun. Ito siya mga kagala. So, mag-withdraw muna tayo. Nandiyan na yung sundo natin, pero kailangan ko muna mag-withdraw at bumili ng SIM card. Kagala, meron kayo ATM machine na pwedeng pagpilian. Tatlong machine yung pwede nyo pagpilian. So, try natin tong BIBD. Hopefully, gumana siya. Kinain niya yata yung card ko. Akala ko kinain niya kasi dito pala makikita yung screen. Akala ko dito, my goodness. So, try natin uli. Yan, please wait. Please enter your PIN. Enter. Okay. Action cancel. So, ayun yung gumana mga kagala. Try natin itong isa. Transaction process. Hopefully, maka-withdraw tayo. Ayaw rin mga kagala. So, wala tayong cash. Sarado din ang currency exchange. Last attempt mga kagala. So, pangatlong machine na to. English. Ayun. Naka-withdraw tayo mga kagala. Yay! Pera na tayo. Naka-withdraw tayo mga kagala. Dito lang siya gumana sa Baiduri Bank. Yung dalawa ayaw. So, bili tayo ng SIM card. For the $8, how many days? 1 month. But depends on your usage, how you use it. Almost the same. Yeah. Mga kagala, ito yung kinuha natin. For $8, meron siyang 2 gig data. Meron na ba ibang option? $10. Mas mataas yung kanyang memory. Pero sa kabilang side, DST yung brand. Ayun lang, kita nyo ba yun? DST, yun. Pero kung dito, meron silang offer para magiging 3 gig yung ating data. Okay na yun, more on browsing lang naman tayo. At saka yung heavy use na Facebook, YouTube, or TikTok. So gagawin na lang natin, sa hotel na lang tayo magbabrowse para mas matipid natin yung data. Right now, inaasikaso na nila at sila din yung maglalagay sa phone natin. Kasi actually, nag-try ako maghanap ng eSIM pero hindi pa siya available para sa Brunei. So yeah, later, usapan natin yung mga magiging proseso, kung ano yung mga tinanong immigration dito. I-share ko yun sa inyo pagdating sa hotel. Ipakita ko lang sa inyo uli, dito tayo bumili ng SIM card. Doon yung ATM machine. So nakatatlong try ako bago nakapag-withdraw. Actually, meron namang money exchange dito, may palitan. Yan. Ang problema, pag gabi yung flight mo, sarado na siya. By the way mga kagala, i-share ko na din sa inyo, yung kinuha kong hotel, may libre siyang airport pick-up. So makakatipid na tayo ng almost 1-3 pick-up dito sa airport at pagbalik din. Right, thank you so much. Yeah, may change. I almost forgot. So check muna natin kung meron na tayong internet. Meron na tayong internet, gumagana naman. So let's go at naghihintay na yung ating shuttle. Ako na lang yung hinihintay. So medyo nagpapanik na ako. Let's go. I'm so sorry for that. Okay. One more person. So sa hotel na nakuha natin mga kagala, ang maganda, merong pre-airport transfer. And then habang hinihintay pa natin yung isa, check natin kung anong itsura dito sa labas. Ang sarap sa airport nila mga kagala, ang lamig. Pagkalabas natin, ito yung bubungad. Ito, kilala nyo ba siya? Wow, si Jollibee! Pero mapapansin nyo ba? Ayan, no? Yan yung Jollibee na name. Tapos ito yung translation sa Brunei. Parang open pa siya. Ayan. Open pa nga siya. Time check, 11:20. Yan, silipin natin kung anong ba yung mga ino-offer nila pagkain. At umaambon mga kagala. So, merong Chicken Joy. Yan. And then, ayan na, kompleto na tayo. So, let's go. Ito din yung famous na mosque. Hindi muna natin madadaanan yung mga kagala. Ang gagawin natin sa last day, itutour ko kayo at yun ang abangan nyo. Kung ano nga ba yung makikita dito sa paligid ng Brunei International Airport. Dahil meron tayong pre-airport transfer. Meron din namang mga taxi dito. And then, meron public bus. So, tatlo yung pinick up, pang-apat ako. Doon ang departure area sa itaas. Ito yung itsura niya. Medyo mainit at umaambon. So, si kuya ay magbabayad muna ng parking. Masok, meaning entrance. Merong vending machine. So, I think ito na yung van. So, ito nga, yung color white.
Ito yung itsura sa loob. Laki naman siya. Then try natin dito sa harapan. Ito yung naghatid sa atin mga kagala at ito ang Hotel Badaya. At yan, pwede tayong tumawid dyan. Tapos ito yung itsura niya. So ngayon mag-check-in na tayo. Bigyan ko na lang kayo ng hotel tour sa susunod na araw at panoorin niyo yan mga kagala. Maganda sa hotel na nakuha natin, 24 hours yung kanyang reception. So pagkapasok natin, merong magandang ceiling at ito yung pinaka-reception area niya. Hello, good evening. Time check mga kagala, 11:35. So parang 10 minutes lang andito na tayo mula sa Brunei International Airport. So may napansin ako dito mga kagala. Hindi allowed na magdala ng pet, durian, mangosteen, jackfruit at no smoking sa hotel na to. Ang penalty ay $150. Level 3, 311, Wi-Fi password. Alright. This is the breakfast coupon, 6:30 until 10:30. 6:30 to 10:30 here. Yes. Alright. Hanapin natin yung room. Finally, mga kagala, nakarating na tayo dito sa Badaya Hotel at ikukwento ko sa inyo kung ano nga ba yung mga requirements na dapat nating i-ready. As a tourist dito sa Brunei, dapat mo i-ready. So number 1, dapat meron kang round-trip airfare. Number 2, hotel accommodation. Number 3, i-fill out ang PHE travel. And then number 4, i-fill out din ang INRS portal. Yan ang katumbas ng e-travel dito sa Brunei. Tapos i-share ko na din sa inyo yung mga naging experience ko sa immigration ng Pilipinas at immigration dito sa Brunei. Sa immigration ng Pilipinas, inabot ko yung passport at nag-greet ako ng good afternoon. Tapos pinaharap niya ako sa camera. Iniisip ko na wala na siya itatanong pero meron din palang question. So medyo kabado pa ako that time pero ang itinanong lang niya kung saan daw ako nag-work. Actually, yung pila sa immigration, sobrang bilis naman. Wala tayong problema doon. Ang naging problem ko, ang tagal ng pila doon sa X-ray counter kung saan ini-scan yung magamit natin na hand carry. So share ko na din sa inyo na ang time ng Pilipinas at ng Brunei ay same lang. Wala itong time difference. So ngayon, anong naman yung mga tinanong ng immigration dito sa Brunei? So pagkadating ko, inabot ko sa immigration officer yung aking passport at ito yung mga naging question niya. Tinanong niya kung ano ang purpose ko dito sa Brunei. Sinabi ko na holiday. And then tinanong niya kung ilang days ako mag-stay dito. Sinabi ko na 4 days. And then hiningi niya yung itinerary ticket natin. Ito ay very important mga kagala na dapat meron kayong return ticket kung kayo ay tourist dito sa Brunei. So medyo tumagal kasi meron siyang ginagawa dun sa computer niya. I'm not sure kung ano yon. Pero pagkaabot sa akin ng passport, good to go na tayo at kinuha na natin yung ating luggage. So yan ang unang adventure natin dito sa Brunei mula sa Naiya Terminal 3 papunta dito sa Brunei International Airport hanggang makarating nga tayo dito sa Badaya Hotel. So patuloy ninyo ako samahan sa ating adventure dito. Dahil ako ay sobrang excited din kung ano nga ba yung mga mapupuntahan at mapapasyalan natin dito sa Brunei. So hanggang dito na lang mga kagala at kung bago ka pa lang sa aking channel, my name is Glenn Espartero at gumagawa ako ng mga travel guide both local and international. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga gala. Kung sa Facebook page ka naman nanonood, huwag kalimutan mag-follow at mag-like. I-share mo na din ang mga video na to. Malay mo may matulungan kang relatives, friends na gustong magpunta dito sa Brunei at magamit nila itong reference. Samahan niyo ako mga kagala sa ating mga susunod na adventure dito sa Brunei! Bye!